Breaking news mga kababayan. Grabe na ito. Inday Sara, nasa listahan pala ng ICC. Ipapahuli na daw mga kababayan. Aba, matindi mga kababayan ito. Hindi na sila nakontento. Talagang agresibo ang mga kalaban para mabura ang mga pamilya Duterte sa politika. Naku po mga kababayan, ito ang ating pag-uusapan. Ano kaya ang mangyayari, mga kababayan, kung pati si Inday Sara ay ipapahuli sa ICC? Aba, matinding usapan ito, mga mahal na kababayan. Talagang ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kababayan natin? Hahayaan ba ng mga Pilipino na pati si Inday Sara ay ipapahuli sa mga banyaga? Aba, matindi mga kababayan. Tila gagapangin nila ang BP para hindi maging pangulo sa 2028 presidential election. Kasi nga mga kababayan, kung hindi nila mapabagsak si BP Sara, lagot na mga kababayan. Magtago na sila. Kasi pag ito naging presidente, lahat ng mga buhaya, mga kababayan, ay ipapakulong ni BP Sara. Tandaan nyo po yan. Kaya ito bang ating pag-uusapan? Grabe na ito mga kababayan. Talagang napakarami pala na nasa listahan ng ICC na ipapahuli nila. Ito na po. Hindi pa nakontento ang mga diablo mga kababayan na mga makakaliwa na nagsampa ng kaso kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Dahil apparently mga kababayan hindi pa sapat na si PRRD lang ang makukulong doon sa ICC. Dahil ngayon mismo inamin ni VP Inday Sara Duterte nakasali ang pangalan niya sa listahan doon sa mga persons of interest sa kasong isinampa na crimes against humanity ng mga makakaliwa doon sa ICC. Ang mga animal na ito, hahanapan naman nila ng paraan mga kababayan na pati si VP Inday Sara Duterte ay kasamang mahuhuli. Panoorin niyo po ha. Yes sir, oo. Na ako sa listahan. Itatranslate natin mga kababayan ha dahil nasa local dialect. Andun ako sa listahan, sabi ni VP Inday. Daghan kaayo mi. Ang dami namin doon sa listahan. Na naa sa listahan. Na nasa listahan. Marami doon sila mga kababayan. Sa ICC. Sa ICC. Nahibaw ko ana, kay pag-abot na ko dito. Nalaman ko yan dahil pagdating ko doon. Natingala ko nga nung nagtaka ako bakit? sugod, pwede pa kong bisita kada adlaw. Nung una mga kababayan, pwede pa daw bumisita araw-araw si VP Inday. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record. Pero bakit bigla nilang tinigil yan mga kababayan? Hindi na nila inalaw na bumisita doon si VP Inday araw-araw. At sa kanyang bawat pagbisita mga kababayan, nire-record nila ang kanilang usapan. Ang mga ginaistoryahan ni Pangulong Duterte. So, nire-record na mga kababayan ng ICC ang kanilang pinag-uusapan. Grabe. dahil nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Nagets daw ni VP Sara Duterte mga kababayan na nakikinig sila sa kanilang usapan. Yung taga-ICC mga kababayan nakikinig sa usapan ng mag-ama. Kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso. Dahil malamang iniisip ng ICC mga kababayan pinag-uusapan daw ng mag-ama kung paano nila i-handle ang kaso. Unsa ginabuhat sa kaso natin. Ginabuhat nato sa kaso din. Kung ano ang kanilang mga hakbang mga kababayan. Grabe, sa kaso walang ni Tatay lusot. Digong. Sa Pilipinas o mga strategy Ang kaso sa Pilipinas at mga strategy sa kaso. sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan nito. Pero hindi lang daw siya ang nandun sa listahan mga kababayan. Actually, malayo pa daw siya. Andun pa sa bottom siguro. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa. Ang nauna sa listahan mga kababayan next in line kay PRRD ay si Senator Bato de la Rosa. Matindi man, no? Itong dating Chief Albayalde. PNP Chief Albayalde. Albayalde. Police General si Danao. Si Danao mga kababayan. Si Danao. Loyal sa mga Duterte. Police General si Karamat.
si Karamat. Ito ang pangalan ni Naku Bongo. po mga kababayan. Andun din ang pangalan ni Bongo. Ano daw yun? Dito ang pangalan ni Bongo. Pati Bongo. Pati si Bongo, mga kababayan, Naku nilista. po, Kapag pati yan, si mga kababayan, Bongo. ipipilit talaga nila. Wala na. Kulong pati si Sara, si Bongo, si Bat. Grabe mga kababayan. General Bato, Bongo, Sara Duterte, General Agbayalde, General Danao. Nako po mga kababayan. Ito yung mga next in line sa listahan ng mga ICC na talagang ipapadakip na naman nila. Grabe. Kung nagawa nila sa Pangulo na si PRRD, magagawa din nila ito sa mga taong ito mga kababayan. Grabe na. Nasaan na po ang justice sa Pilipinas? Kung merong mga kaso ito, dapat dito na lang politisin mga kababayan. Bakit kailangan pa ng mga banyaga? Grabe, nakakawalang respeto itong ginagawa nila mga kababayan. Nasaan na yung batas natin? Nasaan ang batas ng Pilipinas? Matindi. Ituloy pa natin ito. Sino pang i-impeach sila? Wala na. Konti na lang matitira sa pinipilaban dyan sa Senado. Tuloy na ang kabangagan nila, mga kababayan. O sa sila. Nakakatakot. Grabe, no? Si Sara na mismo ang nagsabi, mga kababayan, dahil andun siya eh. Nakita niya mismo ang listahan, mga kababayan. Diba? Ang rules doon sa ICC, mga kababayan, na ang prosecution, ibibigay lahat ng kanilang ebidensya, lahat ng mga kababayan, doon sa mga abogado sa defense. So, natanggap na, mga kababayan, ni na Attorney Kaufman yung mga ebidensya ng makakaliwa. At kasama doon, mga kababayan, ang pangalan ni VP Sara. Diyan niya nalaman, mga kababayan, ang mga animal talaga. Konbiktado na! Oh. Konbiktado na ha? Sa korte ng mga Oh. membro ng kaliwa. Andyan pa ngayon, nakaupo pa sa Senado. Oh, si Francine Castro, mga kababayan. Ito naman talaga, mga kababayan, ang talagang nasa likod niyan. Bago pa kay Bangag, mga kababayan, ha. Etong mga makakaliwa talaga ang nagpupush ng Oplan ICC kay PRRD dahil ginagantihan nila, mga kababayan eh. Napulbos kasi ang kanilang hanay. Lumpong-lumpo na, mga kababayan. Isang pitik na lang, wala na sila. Lalo na't namatay pa si Joma. Pero, muli ngayong nabubuhay, mga kababayan, ang makakaliwa at mga rebelding grupo dahil nakikipag-tactical alliance na kung sino-sino dyan. At ginagamit rin sila, mga kababayan, sa politika. Ayan na. Pero ang nasa likod talaga nito, mga kababayan, yung mga makakaliwa. Sama-sama silang babangag muli. Na Trillanes, Dilawan, Pulahan, Bangagan. Kongreso, o ano na mangyayari sa ating bansa dito? Tapos, yung mga convicted na mga kababayan, si Franz Castro, malayang nakakalakad pa dyan, mga kababayan. Convicted na yan ng korte, ha? Hayaan lang ba natin na ganun? Hayaan natin na ganun? Hindi. Hindi po, ako, number 1 ako eh. Na-try nyo ba mag-apply ng loan, tapos ang daming hinihingi requirements, tapos ang ending, rejected din naman? Na-try nyo ba mag-apply ng... O mga kababayan, anong masasabi nyo po dito? Grabe Inday Sara, Bongo, General Bato, General Agbayalde, General Danao. Naku po mga kababayan. Iniisa-isa na nila ang mga kaalyado ni PRRD. Ano na kayang mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Ano na kaya ang mangyayari sa bansang Pilipinas kung pati si BP Sara ay ipadakip nila sa ICC? Naku po, mga kababayan. Save the Philippines. My God. Talagang ang gulo na po ng Pilipinas. Talagang gagawin lahat po nila para matunaw at malusaw itong pamilya Duterte. Pati ang kanyang mga kaalyado, ipapahuli na rin pala ito sa mga banyaga. Tignan nyo po mga kababayan. Wala na talagang umiiral na tamang batas sa Pilipinas. Talagang ang kumokontrol sa atin, yung mga kumokontrol, banyaga. Tignan nyo po ang mga nangyayari. Dating Pangulo, pinadakip nila. Hindi nabigyan ng tamang pagtrato sa ngalan ng batas. Hindi nabigyan ng legal na basihan
para ipahuli doon sa ICC na tignan nyo yung mga sinabi ng mga kasalanan, di ba? Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Ngayon, pati si Inday Sara, next in line na rin pala na makukulong ito. Talagang gagawin na lahat, mga kababayan, para mawala sila sa politika. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo po dito? I-comment nyo po ang inyong mga reaksyon. Mabuhay po. Once again, ako po si The Wonders sa Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.